First step ko is make sure na maayos yung resume mo. 'Di Mhm, ba? mhm. Kasi yun ang I be on my paper chase, making money every day. I be on my paper chase, making money. Then, after ng interview may mga procedure ka ba or paano yung ah, ginagawa mo? sa'kin ang pinaka first step ko is make sure na maayos yung resume mo. 'Di Mhm, ba? mhm. Kasi yun ang unang titingnan sa'yo ng, First impression 'no? oo. Naglalagay ka ng picture o hindi? Before naglalagay ako, Ah, pero nitong ano na i-update ko ulit, hindi ko tinanggal ko na. Pero nung ah, first year ko na yun, kasi yun ang nakita kong parang pinaka-common na format, may picture. oo. Ayun nga, so yun, Traditional, eh. may May ano ka pa ba, may mga, preference or mga like for example height, weight? oo, naglagay din ako nun, oo, Talaga oo, pati yung, old school, eh. Ganyan yung mga old school na religion, ano, oo. ganyan. So mabalik ako dun sa resume, puwede na kayong mag-search ng mga resume. Like for Madami na, example, oo, madami na, daming template, Canva, oo. puwede na. Kasi ako nun before, meron akong nakita sa newspaper na, okey, this is the way to parang i-template mo yung ano, yung resume mo. Ah, Or hindi ko alam kung newspaper or magazine, ah, basta meron silang guide na or tips na para sa new format ng resume na wala ng picture. Siyempre 'pag sa resume dapat ibigay mo na kaagad yung credentials mo. mhm, If ever na achiever ka or may mga medals ka nung high hmm, school yes, or ano, puwede mo ilalagay mo na kaagad siya sa pinaka-top or dun sa ano, kasi yun yung magiging parang first impression mo, eh. Paano mo makukuha yung atensyon nung magbabasa ng resume mo. tama. So, yun. So, ano yung next mo after mo ng resume? Yun, and then ayun, usually kasi ang first step ng HR 'no, more on general questions lang 'pag tinawagan ka. Oo, And if ever na ano, na alam mo yan, proceed ka sa next step, so yun nga, kailangan mo ng pagandahan yung technical interview. So as a fresh grad, hindi naman sila mag-expect sa'yo 'di ba, ng sobrang technical na, expertise sa mga ganyan. So most likely mga general questions lang din sa related sa course mo oo. 'no. So yun, siyempre, kailangan mong mag-refresh ng mga natutunan mo sa school before, 'di ba? Hmm, At the same time kung nag-a-aspire ka na magkaroon ng, specific track sa IT, so dapat kahit papaano may idea ka na para nagtanong yung interviewer, may masasagot ka. So yun, so malaking bagay kasi maipasa mo yung technical interview para ma-prove mo sa company na sa employer na capable ka naman, 'di mm. ba? They just need to ano, give you opportunity. So, yung unang step is initial interview which is sa HR, Hmm, mga for example recruiter. hmm. So, magka-conduct sila ng mga initial interview. Kung naalala mo, ano yung mga tanong? Where do you see yourself 5 years from now? Yun ba yung Ah, mga gano'n? What's your goal, weakness or strength? well, ang naalala ko nun is ang common na tanong is as a fresh grad is, vine-verify lang nila kung talaga bang, ano ka, nakatapos ka ng college, ganyan, Hmm, anong date, anong year ka nakatapos. Tapos, may next is siyempre tatanungin ka kung may background ka sa ganito, sa ganyan. oo, And then siyempre may mga for sure may mga checklist yung mga HR, 'di ba? oo, Oh, kung it's a matter of yes or no question lang naman, common. hmm. And then 'pag na-meet yung criteria na hinanap nila for initial interview, and then yun, ipapasa nila sa'yo for yung resume mo sa hiring manager na usually Oo. for technical interview na. And then if pumasa ka, and then yun, next is parang pinaka-JO na. So, masasabi mo ba na siyempre English 'to, Yun, 'di exactly. ba? Yun na nga ang ano sa ano 'no, sa Pilipinas ano, ang isa sa mga skills na hinahanap na sa isang employee or sa applicant is, Communication, communication skills, oo, yes. So, importante rin 'yun kasi especially sa mga company na, nag-ooperate outside, the Philippines like abroad. mm. So, in-expect nila na kahit papaano, marunong ka. You can Yes, understand or yeah. ano. So, sa'kin naman ang ginagawa ko nun, talagang nagpa-practice ako. So, meron akong mga set of questions Hmm, na although ako nagsasagot nun, eh. oo. Ang mo based dun sa ano mo, So, parang sa gumagawa ka ng sarili mong dialogue. PS template. Yes, exactly. Oo, Parang question and then ano oo. yung Kasi answer mo. number one, ang interview is kailangan mo ng parang practice yan, eh. Hmm, Kailangan mong pina-practice. Don't expect na first interview pa lang
matatanggap ka na. Hmm. So, siguro kung talagang qualified ka, yes. Hmm. Pero sa'kin kasi naging proseso ko or, ang mindset ko talaga mag-take ng interview kahit hindi ko gusto yung company, basta ma-practice lang ako. Tama. Communication, maging, confident ka sa Hmm. pagsagot, Hmm. paano mo kasi iba-ibang company, iba-iba yung mga set of questions nila, eh. Hmm. Merong behavioral, Tama. merong, logic, Hmm. so merong based sa experience mo Hmm. or sa background mo. So yun, so take ng interview and then once na na-interview ka, ano may mga ginagawa ka pa ba nun or hihintayin mo lang talaga yung ano, yung Hindi tawag nila kasi, "We will call you back" na lang, 'di ba oo, sabi? before gano'n naman 'di ba, usually pagka nasa last step ka na sasabihin sa'yo na, yun nga, we'll reach out Tatawagan to ka, you kung oo. ano. Pero ang strategy ko kasi is hindi Hinihintay, ako nag-aantay, oo. So, apply Apply ka ng ulit, apply, oo. oo. Kung And sino then yung mauna magbigay ng job offer. yes, oo, kasi hindi Oo, mo naman masasabi tsaka sayang yung panahon 'di ba, nung oras mo na kung ipaisa-isa ka lang. mm. So So, ang gano'n. mabibigay ko naman na tip, always, number one, if interview physical 'to, 'di ba? Hmm. So, pupunta ka dun sa ano, dapat maayos yung damit Oh, mo, yes, oo, yung gano'n. pananamit mo, Oo, dapat presentable ka. oo, oh. Next thing is always after ng interview, always send a thank you letter. Mhm, So, yun yung nagiging practice ko. Kahit piliin mo ako o hindi, okey. after ng interview ko, magse-send ako ng thank you letter na, sabihin ko na Ano ba 'yan, nag-enjoy ako through email ba 'yan or through email kasi okey. yun naman yung through email or SMS, Mhm, anything na may contact ako dun sa HR, dun sa technical na or dun sa nag-interview sa'kin, mhm, i-re-reach out ko yun to send, na magpapasalamat ka sa opportunity mhm, and siyempre sa ano, experience, yes. na and sa oras na binigay nila. So Hmm, yun, always send an acknowledgement hmm, or thank you letter. So after ng interview, so yun. And then move on, apply hmm, hanggang sa matanggap ka. hmm. And then, sa pagpili naman, naging mapili ka ba nun pagdating sa sahod or Hmm, well, basta makapasok ka lang? oo, gano'n ang naging ano ko no'n, eh, kasi nagge-gain ka pala ng experience. Ang ano ko no'n is nagge-gain ng experience, so kailangan kunin Oo, kung ano man yung tatanggap na company sa'yo. So, and eventually 'pag nakakuha ka ng enough experience, kung gusto mong alam mo 'yun, gano'n naman talaga 'di ba, typically yung mm, sa industry ng ano, kahit saan namang ano, hindi lang naman sa IT industry. So, gusto mo ng nagle-level up ka. So, oo. gain experience and then kung hindi mag-workout sa present employer mo, then Kasi hanap ka iba. ganun kasi natatandaan ko yung sa'kin, nung nag-apply ako, service integrator yung una kong ano, eh, naging company, eh. Hmm, May mga technical na nun, tinatanong na yung mga administrative distance ng uh-huh, OSPF, uh, RIP, BGP. So, tinatanong na nila yun, eh. And then, before kasi meron na talaga akong nag-take ako nung hindi Cisco, eh, kasi mahal ang Cisco nun, eh. hmm. Magkano yung Cisco nun? Na CCNA, 20K, 15K, Ako sa'kin gumastos ako ng mga 40, 45. 40 certificate or training and exam. So, package na. Ah, So, 40K guys. So, 2012 gumastos siya ng 40K or nag-invest ka ng 40K para hmm, sa training and certification. hmm, Sa'kin naman MTA yung tinake ko. Microsoft, technology siya na specifically for networking fundamentals. mhm, So yung tinarget ko nun kasi mas affordable siya, mhm, parang that time nasa 3,000 to 4,000 lang siya. mhm, hmm, So malaking difference although meron na akong ano, may bootcamp na ako nun, hmm, pero MTA or yung Microsoft Technology Associate muna yung kinuha ko for networking fundamentals. hmm, And then yun yung nilagay ko sa profile ko para at least may background na ako sa networking na, hmm, may background ka na sa networking na nag-training ka hmm, or ipu-pursue mo talaga yung ano, yung interest na yun. hmm, So yun, service integrator for, 2 years then jump ako sa telco. So i-share ko lang, so natanggap ako siguro nun, it took me 30 or mag-iisang buwan, sakto yun. uh-huh. So, minessage ko yung airmat ko, "Uy, natanggap na ako sa trabaho." Parang ano yun, eh, saktong isang buwan na ako nag-a-apply. So, parang, kumbaga umabot ng isang buwan bago ka na-hire, gano'n? Oo, Okey, so talagang medyo matagal ano? matagal Oo, talaga. Kasi nandun ako sa part na ano, eh, na gaya nga ng sabi ko sa'yo, meron meron akong ka lista na, ng companies oo, na ito lang yung gusto ko hmm, na
hindi ako papasok sa hindi ko tatanggapin yung mga helpdesk role, Mm, hindi ako tatanggap ng mga ganitong role, hmm, basta dito lang ako sa related sa networking. hmm. So, regardless sa sahod, Oo, hindi tama. na ako Hindi pumunta ka naman particular, basta oo. yung sa position ng ano ka. That time meron akong ano, naging offer sa ano, isang telco, 250 ₱250 per day. Pero parang magiging trainee ka pa lang nila. Pero Parang OJT ang datingan 'no? oo. So, pero Allowance hindi ko lang ano? tinanggap yun kasi Ah, hindi na talaga practical, oo, tama, Saka tama nasa naman. Quezon City sila, So, Mm, medyo malayo, Pasig mm, ako that time, hmm, So, hindi talaga possible. So, nakakuha ako sa Makati. hmm. Pero yun, almost 10K lang yung, probationary na sahod Na ko. sahod, oo. Pero maliit, Oo, kasi siyempre 'di talagang tipid ka nun. So, oo, talagang tipid ka nun, magbabaon ka. hmm. And then paano ka naman in terms of dun sa oras mo, siyempre helpdesk ka. Paano mo napapagsabay yung helpdesk and pinu-pursue mo yung pagiging networking engineer? Well, ang naging ano ko nun is ang naging strategy ko nun is, nag-resign ako sa pagiging helpdesk. Yung nakuha kong last pay, which is around mga 15, Nag-resign ka? nag-resign ako. Then yung last pay ko 15, mga around 15 yata yun, 15,000. Tapos nanghihingi ako sa parents ko ng pandagdag. Kasi Oo. nga sabi ko sa kanila gusto ko mag-training related dito sa ganitong ano, sa IT ganyan, ganyan. So yun ang naging ano ko nun, strategy ko nun and then pero nung nakapasa ako, hindi agad ako nakahanap ng employer na related na sa networking kasi nga, Mm. dun ko na-realize na kulang pa pala yung knowledge ko